May deformity sa kanyang ulo. Ito naging kondisyon ng isang taong gulang na bata na inilapit sa programa ng kanyang mga magulang para parespondihan. Sa kabila nito, mas humanga kami sa kanilang pamilya. Kung bakit? Narito at inyo pong panuorin. Ganitong nangyari sa mag-asawang Bernadette at Christian nang ipanganak si Baby Zian. Dahil ang kanilang anak may deformity. Aminado si Bernadette na sa sinapupunan pa lamang ang anak ay alam na niyang meron itong diferensya. Pinanganak ko po siya na diagnose po siya na may anencephaly po, amniotic band syndrome, tapos cleft lip and palate po, saka club foot po. Nung magpa 5 months po ako, yung unang ultrasound ko po, ang nakita pa lang po sa kanya nun, yung encephalocele po, yung nakita na po agad yung bukol niya sa noo, saka sa gilid po. Pero yung sa mukha pa po niya, hindi pa po. Sabi daw po, dahil daw po sa kulang po sa folic acid daw po. O kaya pwede rin daw po sa genes daw po. At dahil 3 babae ang mga anak nila, ganun na lamang ang kanilang tuwa nang malaman na lalaki ang ipinagbubuntis niya. Nung una pong ultrasound, natuwa po talaga ako agad kasi una pong sinabi agad nung nag-ultrasound po sa akin na lalaki daw po. Kaya sobrang tuwa ko po. Kaya lang sabi po niya, kailangan ko daw po ipakita agad yung result sa doktor. Kasi may ano daw po sa baby ko. Hindi niya po kinuwento agad sa akin eh. Sabi lang po niya, may ano daw po sa baby ko. Nung pinakita ko na po sa doktor, sinabi na po sa akin na kailangan namin pumunta sa malaking ospital kasi di daw nila kaya si baby daw po pag ilalabas ko daw po sa ospital nila. Kailangan daw po sa malaking ospital. Kasi ano daw po, rare daw po yung ano daw po niya, yung condition daw po niya. Tapos kulang daw po sila sa facilities daw po. Tapos nung sunod ko pong check-up sa Pabella po. Kaya lang po sabi din po nila na parang may sakit po ata yung sa ward po nila noon. Kaya sabi hindi daw po pwede sa kanila. Kaya lumipat po kami ng PGH. Doon po pinanganak si baby po. Tinapat rin umano sila ng doktor na maaring hindi magtagal ang sanggol sa oras na ito ay ipanganak. Buntis pa lang po ako, sinabi na po sa akin na oras lang po mabubuhay po si baby kasi paglabas daw po niya sa akin, hindi na daw po niya kayang mabuhay daw po na mag-isa po, huminga mag-isa. Kaya in-expect po talaga namin oras lang po. Kaya kahit nga po bawal po noon na may bantay, pinapasok po yung asawa ko nung sa ano pa lang po nung sa operating room. Tapos po nung nasa ward din po kami, pinagbantay din po yung asawa ko para matreasure po namin yung moments po namin kay baby po. Kasi yun nga po, hindi nila in-expect na ano po, magtatagal po si baby. Nung ano po talaga nung cesarean ako, kahit sobrang antok na antok po ako, nung buong ano po, operation, hindi po ako natulog. Hanggang nalipat po ako sa kwarto, hindi po ako natulog kasi sabi nga po nila, pagkalabas daw po, oras lang, minuto, ganun. Kaya gusto ko po siya makita buhay. Kaya hindi po talaga ako natulog. Kaya tanda ko yung yung oras na pinanganak ko siya, 7 p.m. Ayon pa kay Bernadette, hindi na develop ang bungo ng bata. Tuwing check-up po talaga, umiiyak po. Babiyahe ang madaling araw, tapos sa check-up, iiyak ako doon sa mga doktor. Tapos uuwi rin po ako mag-isa, ganun po. Yung asawa ko po din po, sinusuportahan din po kasi lagi po akong iyak na iyak po talaga ng sinula nung nalaman ko po. Kasi hindi ko rin po alam talaga na may ganong mga baby na walang skull. Naswertehan lang po kasi may skin po siya dito sa sa ulo po niya. Kaya po nagtagal siya. Yung iba po kasi nakalabas talaga yung utak, kaya mga oras lang po yung tinagal. Hindi rin naging madali sa kanila ang pag-aalaga sa sanggol dahil sa kakaiba nitong kalagayan. Nung una po talaga, nahihirapan po talaga ako kaya dalawa po kami ng asawa ko po na nagbabantay po sa kanya nun. Kasi yung iyak po niya, hindi yung normal na iyak. Tapos lagi din po siyang tulog lang. Pero kinakarga-karga po namin talaga para di siya magka-bedsore kasi yun po sabi sa amin, kailangan po kargahin. Sobrang nakakatakot po, nag-iingi po ko ng mga advice din po sa mga ibang nanay na may mga kapasanan po. At dahil sa maselang kondisyon ng bata, ang kanyang bibig at ang nag-iisa niyang mata ay palagi lamang nakabukas. Lagi lang po namin pinaprovide po yung mga gamot po na mga nireseta po sa kanya.
yung mga ointment po. Yung sa mata lang po talaga niya, yung ano, kasi hindi po napipikit yung mata niya, kaya kailangan maintain lang po na hindi daw po mag-dry. Kasi masakit daw po, sabi po ng opta po niya, kapag napabayaan po nakadry po yung mata niya. Yung sa ultrasound po, nakikita lang po talaga yung mga bukol niya. Tapos, pero sinabi mo po sa amin na isa yung mata niya, na may bingot siya, pero di namin na, hindi rin na form yung ilong niya, hindi namin din alam yun. Isa rin sa kanilang pinoproblema ay ang laki ng gastusin para sa pangangailangan ni Baby Zian. Ako po ngayon wala po akong trabaho po kasi ako po yung nagbabantay po kay baby. Tapos yung asawa ko po namasukan po na mas malapit po rito. Sa factory worker po siya. Minsan hindi po sumasapat kaya minsan nag-loan po siya sa trabaho, umuutang po kami. Tapos buti na lang po may iba pong tumutulong po sa amin sa online po. Sobrang dami po kasi niya mga gamot, saka mga kailangan po na mahal, lalo na po ngayon yung gatas po niya talaga. Yung gatas po niya kasi malaking bagay po talaga yun sa kanya dahil doon po siya tumaba po talaga. Pero nung dati pa kasi na before na 1 year old lang siya, iba pa yung gatas niya. Ano daw po siya, parang severe malnourished po. Yung isang box po, umabot po ng 3K plus po. Mga lang po yung mga 2 weeks po. 3 weeks, ganun po. Kaya din po kami, naghihingi din kami ng breast milk po sa online, na libreng breast milk po. Kasi alam po naman po natin na malaking tulong din po yung breast milk sa para hindi po magkasakit lagi po si baby. At dahil sa lagay ng anak, hindi rin nila maiwasan na makarinig ng hindi magandang salita mula sa ibang tao. Iniisip agad nila na pinalaglag o kaya ininuman ko po ng gamot nung buntis po ako. O yung iba naman po sinasabi na kakamotor daw po, kakangka sa motor, natagtag, ganun, kaya naano yung mukha niya, ganun po. Tapos yung iba naman po sinasabi na bakit daw po binuhay ko pa daw po si baby, bakit daw pinapahirapan ko pa daw po. Masakit po talaga, minsan talaga nagagalit ako, pero minsan din nasabihan ako ng asawa ko po na wag na lang sila patulan kasi di naman nila naintindihan yun. Sa ngayon ay mahigit 1 taon na si Baby Zian. Kaya't masaya sila na nakakasama pa nila ang kanilang anak. Sobrang saya po namin. Pero hindi po kami nag-expect na magtatagal po siya. Pero ngayon tinetreasure po talaga namin yung moment na kasama po talaga siya. Kasi inantay po talaga namin na magkaroon ng ng lalaking anak po eh. Mahilig po kasi siya na gusto niya pag natutulog siya, yakap siya, nakaunan siya sa mga braso, ganun po. Yun po yung inaano namin, kahit minsan nakakangalay po na lagi nasa braso, laging isang pwesto lang, tinitiis po namin. Sanay din po siya na natutulog din po na nakadapa dito po, sa dibdib po. Nung balik ko po, nung follow-up ko po sa OB pa lang po, tuntua na po yung mga OB ko kasi gulat sila na buhay pa po si baby. Ang lakas-lakas po, tas ang taba-taba daw po. Yung pedya po na nag-alaga sa kanya nung pinanganak ko po siya, tuwang-tuwa po nung nakita po siya na lumalaban po talaga si baby po. Kaya nilastahan na po nila ng pampalakas po na pampagana kumain. At bilang pasasalamat dahil nanatiling buhay si Baby Zian, isang birthday for a cause ang kanilang ginawa. Sobrang saya po namin. Kaya nung birthday po niya, nagpa-birthday for a cause po talaga ako para sa mga batang may kapansanan din po. Pinag-ipunan po namin. Tapos yung iba po mga donation din sa social media galing po. 24 na bata po sila na may kapansanan po sa group po namin. Dito rin po sa Bulacan, iba't ibang party ng Bulacan po. Nag-provide po kami ng mga grocery po nila. May mga gatas po, diaper po, ganun po. Nagsalo-salo din po kami. Puro mga batang may kapansanan sa kapamilya po nila. Tapos yung swerte po namin kasi may nag-provide po ng venue po na po sa kanila, libre po. Yung resort po eh. Maintenance sa pool po yung babayaran lang namin. Hindi na rin nila pinalagpas sa pagkakataon na humiling ng tulong para sa mga pangangailangan ni Baby Zian. Gusto ko lang po, panawagan po yung mga pangangailangan po ni baby kasi hindi po namin minsan na kakayang bilhin lahat. Pwede niyo po akong kontakin sa Facebook ko po, Bernadette Sardame. Pwede rin po kayong mag-donate po sa Gcash ko po. Alam namin ang hirap na kanilang pinagdaraanan dahil sa kondisyon ng kanilang anak. Kaya't oras na para sila'y ating respondihan. Dahil ang mga pangangailangan ni Baby Zian, bit-bit na namin. So ba meron kaming dala na konti para sa inyo?
Wala, thank you po. Lapag ko lang po dito. Sabi mo. Thank you po sa sakto po, paubos na po yung gatas ko. Maraming salamat po sa dala niyo pong mga pangailangan po ni Baby. Thank you po, Net25. Laking tulong po ito, lalo po ngayon. Paubos na po talaga yung gatas po ni Baby. Thank you po. Para sa programa, isang mabuting halimbawa ang mga magulang ni Baby Zian na maliban sa pagiging matatag na hinaharap ang pagsubok sa kondisyon ng kanilang anak, ay buong kanilang pagmamahal anuman ang itsura at kondisyon ng kanilang anak. At ang responde, umaasa na patuloy na bubuhos ang tulong para kay Baby Zian. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.